Pericles. Sino nga ba siya? Siya ay isang strategos o general na inihalal ng mga kalalakihang mamamayan at siya ang namuno sa Athens. Taon-taon ay nahahalal si Pericles hanggang sa sumapit ang kanyang kamatayan. Ito ay noong 429 BCE. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang panunungkulan, maraming pinairal na mga programa pampubliko si Pericles. Lahat ay naglalayong gawing pinakamarangyang estado ang Athens. Ngunit hindi lahat ay nasiyahan sa mga reformang ipinatupad ni Pericles. Para sa mayayaman ang ginawa niyang mga pagbabago, ito ay magdudulot ng pagkalugi sa pamahalaan, at ito rin ay maghihikayat ng katamaran sa mga ordinaryong mamamayan. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga ginawang pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang pahayag. Ito ay naitala naman ni Thucydides, na isang historiador. Ayon kay Pericles, ang ating konstitusyon ay isang demokrasya sapagkat ito ay nasa kamay ng nakararami at hindi ng iilan. Samantala, ang mga kababaihan ay tinuring na mas mababa sa mga kalalakihan. Hindi sila nabigyan ng pagkamamamayan at hindi maaari makibahagi sa pamahalaan. Pagsasaka ang karaniwang kinabubuhay ng mga Athenian. Ang mga ani ay kanilang kinakain. Ang mga sobrang produkto ay pinagpapalit nila sa iba. Bagamat marangya at magarbo ang mga gusaling pampubliko, ang mga tahanan naman ay simple lang. Sa kabuuan, simple lamang ang naging pamumuhay sa sinaunang Greece. Ngunit mula sa simple pamumuhay na ito, ay lumitaw ang pinakamahusay na artista, manunulat at mga pilosopo na tinitingala ng sandaigdigan hanggang ngayon. Ang may akda ng mga natatanging pilosopong Greek sa larangan ng politika ay kinikilala sa mundo tulad ng The Republic. Maging sa larangan ng arkitektura ay nakilala ang mga Greek. Kahanga-hanga ang arkitektura ng mga templo. Ang ilan dito ay matatagpuan sa Athens, Thebes, Corinth at iba pang syudad. Ang tatlong natatanging estilo ng Ionian, Doric at Corinthian ay perpekto nila ng husto. Ang pinakamagandang halimbawa ay Parthenon, isang marmol na templo sa Acropolis na Athens. Ito ay tinayo ni Ictinus at Callicrates at tinihandog kay Athena, ang diyosa ng karunungan at patrona ng Athens. Ilan sa mga labi ng eskulturang Greek ay matatagpuan din sa mga templo ng Crete. May Mycenae at Tyreus. Ang pinakadakilang Greek na eskultor ay si Pythias. Ang estatwa ni Athena sa Parthenon at Zeus sa Olympia ay ilan lamang sa mga obra maestro niya. Kinilala rin ang kontribusyon ni Herodotus sa larangan ng kasaysayan. Ang kanyang mga paglalakbay sa Asia at Sparta ay nakatulong upang maging obra maestro niya ang kasaysayan ng digmaang Persia. Tinawag siyang ama ng kasaysayan. Sinundan nito ng isa pang historiador, si Thucydides. Ilan sa mga sinulat niya ay ang Anabis, isang kwento ng sikat na mancha ng mga Greek mula sa Babylonia hanggang Black Sea, at Memorabilia na kalipunan, mga kwentong gulo niya sa Socrates. Nagkaroon din ng kaalaman sa makabagong medisina sa sinaunang Greece. Ang pinakadakilang Greek na manggagamot ay si Hippocrates, na kilala bilang ama ng medisina. Marami ring Greek ang kinilala at dinakila dahil sa kanila naging ambag sa larangan ng angham at filosofiya. Ang kauna-unahang filosofiya ay pinakilala ni Thales sa Miletus. Ayon sa kanya, ang sandaigdigan ay nagmula sa tubig, ang pangunahing elemento ng kalikasan. Ilang dekada matapos ang digmaang Persian, isang pangkat na mga guro na tinatawag na mga Sophists ang sumikat sa Athens. Nagpakilala sila ng pagbabago sa mga umiiral na filosofiya. Ayon sa kanila, maaaring turuan ng mga tao na gumawa ng magandang batas, makapagsalita at makipagdebate sa asembleya. Ang pamamaraang ito ay kinikilala ngayon na Socratic method. Di nagustuhan ng mga Athenian ang ginawang pagtatanong ni Socrates, lalo na ang mga tungkol sa mga Diyos-Diyosan at ilang patakaran ng Athens.
Dahilan dito, siya ay nagkulong at nahatulan ng kamatayan. Ngunit bago pa siya parusahan, siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paglason sa sarili. Si Plato, sino nga ba siya? Siya ang pinakasikat na mag-aaral, ang nagsumikap na maitala ang lahat ng dialogo sa pagitan ng dalawa o masigit pang tauhan. Ang pinakatanyag ay ang Republic, isang talakayan tungkol sa katangi-tanging polis at ang uri ng pamahalaan na nakapagbibigay ng kaligayahan sa mga mamamayan nito. Samantala, si Aristotle ang pinakamahusay na mag-aaral ni Plato. Siya ay pinakadalubhasa sa pag-aaral ng halaman, hayop, astronomiya at pisikal na pawang nangangailangan ng masusing pagmamasid. Ayon sa kanya, ang alinmang teorya ay maaari lamang tanggapin kung ito ay batay sa masusing pagmamasid ng mga katotohanan. Kinilala si Aristotle na ama ng biyolohiya.